Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tamassaka bi sunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Mga kapatid, mga kababayan, patuloy po ako nagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala sa maraming biyayang pinagkaloob niya sa akin, sa ating lahat. Nawa ang pagpapala ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang huling propeta, kay Propeta Muhammad, sa kanyang mga pamilya, sa mga sahaba, at sa mga sumusunod at tumatak sa landas ng Islam hanggang sa huling araw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid, mga kababayan, bigyan naman po natin ng pagtatalakay ang tungkol sa 5 haligi ng Islam. Ang 5 haligi ng Islam, ito po kung ating aalamin, ay nakasalig sa 5 na kung saan isang optional o isang dahilan para makapasok ang isang tao sa paraiso. Ibinigay niya ang 5 haligi ng Islam nito upang maging gabay sa bawat sino mang mananampalataya na kung kanyang makakamtan o nasa kanyang sarili ang 5 haliging Islam, 5 haligi na ito, ay inshallah ta'ala biidnillah Allah karim na mapabilang siya na makapasok o makapapasok sa paraiso. Ang 5 haligi ng Islam ay inuulit ko po na isang optional na upang makapasok ang isa kaluluwa sa araw ng paghukom sa paraiso. Isinalig sa 5 kung saan ang una ay ang shahadatain, ang pagbanggit ng asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasulullah. Ako ay sumasaksi na walang ibang Diyos na nararapat sambahin maliban sa Allah, at ako'y sumasaksi kay Propeta Muhammad, ang kanyang huling sugo, mensahero, alipin ng Allah. Mga kapatid, mga kababayan, kung atin po nga alamin, ang pagbigkas po ng pagsaksing ito ay hindi nangangahulugan pagkatapos ito kayo ay mapapapraiso na, kayo ay muluwag lang makakapasok sa paraiso. Hindi po. Ito po ay susi lamang. Bagkus, dito po ibinigay na ng Allah subhanahu wa ta'ala o may karapatan ka ng hawakan ang susing ito. Pag nahawakan mo na ang susing ito sa pamagitan ng pagsaksi mo sa 2 bagay, ang pagkilala kay Allah subhanahu wa ta'ala at ang pagkilala kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, kung paano mo ito lalagyan ng ngipin, dahil katulad ng isang bahay, kung siya ay may siradura, hindi mo pwedeng ipasok ang isang susi ng walang ngipin. So, bibigyan mo ngayon siya ng ngipin. Pagkatapos nito ay kailangang mabuo siya, at para maipasok mo ng maayos ang susi na ito paabot sa paraiso. Upang makaabot sa paraiso, kailangan lagyan mo siyang ngipin. Ang unang ngipin nito ay ang sala. Ang sala ang nagbibigay ng katotohanan ng katiyakan kung papaano sa araw ng paghuhukom. Ito ang unang tatanungin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang sala. Hindi niya itatanong sa iyong sarili kung papaano ka nagbigay ng anumang kabutihan na ginawa mo sa mga tao, sa iyong kapwa, bagkus sa iyong Panginoon, kung papaano mo inalay ang pagdarasal ng 5 beses ang araw. Dahil sa hadis ng propeta, peace be upon him, na kung saan ang sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katotohanan ng katiyakan, ang unang-unang tatanungin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga alipin ay ang kanyang sala. So, itatanong sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ay ang sala. Hindi niya itatanong doon ang how to cross your heart for me to pray. Ang sala po ang itatanong dito ng Allah. Hindi niya itatanong doon kung paano kayo nagtaasan ng kamay at nagpalakpakan, humawak ng anumang instrumento upang siya ay puriin. Hindi po. Ang itatanong po ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ang sala. Paano mo ginampanan? Kanino mo inalay? Paano mo inukol? Saan mo ginampanan?